Dessert na to na kadalasang nakikita sa mga bakery lang, pero masarap, na nakakalimutan na ngayon dahil sa mga nagsusulputan ng mga bagong trending na mga dessert ngayon. Kaya halika, ituturo ko ulit sa inyo kung paano ito ginawa. Samahan nyo. Magluluto tayo ng egg pie. Para makagawa ng crust, meron ako dito ng 1 in 1/4 cup na all-purpose flour at meron ako ng 1 tablespoon na sugar, 1/4 teaspoon na salt at 1/2 cup na cold butter. Imimix ko lang yan, dudurugin ko lang yung butter na malamig kasama yung ating flour. Dudurugin ko lang yan hanggang sa maging ganito na. At once na ganito na, okay na yan. At maglalagay na tayo dito ng cold water. 1/4 cup na cold water. Ibubuhos lang natin yan unti-unti hanggang habang minimix natin yung ating mixture. Ang mangyayari niyan, pag nararamdaman ninyo na parang nagbabasa na yung ating mixture, yung magiging dough na siya pero hindi siya basang-basa. So para na siya yung ginagawang tinapay. At ipumold ko lang yan ng pabilog na matigas at kanya na, at ilalagay natin ito sa cling wrap, i-cover natin, at pag na-cover na natin, ilalagay natin ito sa ating mga ref habang tayo ay gagawa ng ating filling. Sa paggawa naman ng ating filling, sa isang itlog, isiseparate lang natin yung white and the yolk dahil meron tayong pagkagamitan sa ating egg white. So itong ating egg yolk naman, mag-a-add pa ako dyan ng 3 piraso, buo na yan lahat, ipagsasama-sama natin. At maglalagay tayo ng 1 cup na all-purpose cream. Pwede rin yung skip yan, pero ako nilagyan ko para mas masarap. 1 can na evaporated milk at ng 1 can na condensed milk. So pinagsama-sama ko lang yung 3 ingredients na yan. At maglalagay pa tayo dyan ng pinch lang na salt at ng 1 teaspoon na vanilla essence. So ihahalo lang natin yan, dudurugin natin yung ating mga egg at imimix natin ng mabuti. At kapag ganito na, okay na yan, isi-set aside na natin at itutuloy natin yung ating crust. Sa crust naman, after na nailagay sa ref, naglagay lang ako dyan ng all-purpose flour sa ating pagmamasahan para hindi naman dumikit yung ating dough. So ayan, pinapalapad ko lang yan para makagawa tayo ng malapad at magkasya doon sa ating tin can na ating paglalagyan ng ating egg pie. At sa ating egg pie molder naman, gumamit ako dito ng tin can. Nilagyan ko lang yan ng oil, grease ko lang. At sa ating roller, paiikutin ko lang yan para i-transfer na natin yung ating pinalapad na crust at ilalagay na natin sa ating tin can or sa ating egg pie molder. At habang ginagawa nga pala natin ito, shoutout nga pala sa mga OFW na nanonood sa aking mga video. Maraming salamat sa inyong mga suporta at panonood sa aking video. At kung saan ka man nanonood ngayon, paki-comment na lang kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman kita sa aking mga next video. So ganyan lang yung ginagawa ko, inaayos ko lang sa ating molder at siniseld ko lang ng mabuti. Sa top ng ating crust, nilalagyan ko lang yan ng design pero mahirap gawin sa katulad nitong tin can. Dahil pang cake talaga ito, pero kung meron kayo ng egg pie molder, mas okay. So katulad yan, okay na yan. At dito naman sa ating egg white, hinalo-halo ko lang yan ng ganito hanggang sa mag-stick na siya, yung matigas na parang ganito na. At once na naging ganito na yan, ilalagay na natin yan sa ating filling, yung evap and milk mixture. So ihahalo ko lang yan. Ang purpose niyan para sa top, magkakaroon tayo ng parang sunog. Kaya gumagawa tayo ng ganyan na mirang. Ihahalo ko lang yan ng mabuti hanggat sa hindi na makikita natin ang namumuo-muo pang mga mirang. At once nahalo na natin ng mabuti, ilalagay na natin yan sa ating tin can na mayroon ng crust. Pero meron ako dito ng salaan, sasalain ko yan para wala nang nakikitang buo-buong mga mirang. So ganyan lang yung ginagawa ko, at para yung kung merong mga buo-buong mga egg whites ay hindi na masama doon, at para mas pino yung texture ng ating filling para sa ating egg pie. So ganyan lang ginagawa ko, yung mga bilog-bilog, mga buo-buo na nagbabubbles, binublow ko pa yan para hindi siya mag-create ng air. At habang ginagawa nga natin ito,
Nagpapainit na ako ng oven nito para preheated na siya pag nilagay na natin. At dito na sa ating preheated na oven na 350 Fahrenheit, ibibake natin ito ng 45 to 50 minutes. Depende yan sa lalim ng inyong mga egg pie. Kaya check na lang. Kung mababaw ang inyong egg pie molder ay mas mabilis yan maluto. At ito na yung aking egg pie after na nang maluto. Pinalamig ko muna ito at kinabukasan na ito. At ito na, meron na tayo ng egg pie. So masarap ito guys, pwede ninyong itry. Pwede ninyo ito pang merienda, pwede pang pag may guest. At hindi ko na talaga pinatagalan sa oven yan dahil ang mas gusto ko ay medyo soft lang yung ating egg pie.